2 words or 3 words na yan, Oo. malaking impact na yan sa buong araw. Malay mo, stress yan, Oo. tapos sinabihan mo ng compliment na ganyan. Malaking magbabago na kagad yung kanilang mood. Ay, halika nga dito, libre kita makto. Hi guys, welcome back to our podcast, Mystery Matters. And I'm your Kuya A. Kuya Eman. Ate Kim? And Twinkle. Yan, so ngayon naman, bago tayo magsimula sa ating episode 2 ng ating podcast, ay nice ko muna na magkaroon tayo ng kamustahan. Napakalaga ng kamustahan. So Kuya Eman, Yes. kamusta naman ang yung isang linggo? Wala, ganun. Parang walang pinagbago. Walang bago, Papasok. Uwi, gagala muna. Ayun. Parang ano yan motto yan sa buhay Eat, So, ano ba yun? ikaw naman, Ate Kim. Eat, sleep. Wala, sa bahay lang ako dahil parang laylo muna sa project. So, work from home. Work from home lang. Ganun din. School. Gala. Parang tapos, copy-paste na. since mag-exam na next week. Ayan. Review. Slight. Review, Mga 20 minutes. Ayun, so for today's episode, pag-uusapan natin ang bagay na sobrang halaga. Ito ay ang small talk. So bago tayo magsimula ay tayo muna ay Kuya Archie ay mag-prayer. Okay, sige. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Dalakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito at humihingi po ng inyong patnubay. Salamat Ama sa pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Patulungan nawa kami, bigyan kami ng karunungan at gabayan kami ng banal na Espiritu. Patawarin kami sa aming mga nagawang pagkulang pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayun na nga. So, paano ba natin sisimulan to? Small talk. Define. Ayan, small talk. Meaning. Ano nga ba yung small talk? Small talk. Sabi ni Google, polite conversation about unimportant or uncontroversial matters, especially as engaged in on social occasions. Wow, ano daw? Parang actually kung di nyo namamalayan, yung small talk, nangyayari, nagagawa nyo na yan. So ito Oh, yung parang, small talk. magalang na, ay kipag-usap tungkol sa hindi naman ganun ka-importante ba? Kaya nga small Kasi small, hindi siya ganun ka-big or something na, Good I mean, morning, deep. ganun. Oo. Good afternoon. Kumbaga, hindi heart to heart. hindi Pero ka, may parang yung kakamustahin mo lang siya Oo. in a short period of time. gusto nyo lang yung mga current Tapos parang events like sa Yes. politics or mga Magkaroon ka lang issues, ng mga news ganyan. sa kanya. Uy, alam mo ba si Parang- yung mga ganun, alam ko familiar yung mga iba natin, alam yung mga Chika. chika-chika Ayan. natin dyan sa mga Sabihin kapitbahay chika. natin. So yun na yung mga tinatawag nating small talk. So, questions. Paano ba natin ginagamit yung small talk upang makapag-connecta sa ibang mga tao? And sa akin personally, ako kasi kung mandaldal kasi ako na pag kami gusto kong kausapin, talagang naghanap ako ng paraan para makausap ko siya. For example, nag-meetingin ako ng, kunwari, similarities namin. Halimbawa ay mahilig siya mag-basketball. Ayan, so ginagamit ko yung way para hindi lang makilala siya, kundi kamustahan. Uy, Brad, mahilig ka pala sa ganito, di ba? So, other point, pagka tumuloy-tuloy yung usapan namin, yan na mabibuild yung tinatawag natin na Relationship. relationship. Yes. Sa akin naman, ito kasi yung pang simula natin, like pang intro natin sa isang Mm. conversation. Hindi ka naman lalapit sa isang tao na, alam mo ba yung yung nangyari Ang sa weird nun. ganito? Parang ang Bigla kang tinabihan. Oo, di ba? Siyempre, baka lalayuan ka lang nung kausap mo. Siyempre, lalapitan mo muna siya like, kunyari, bagong semester, like, kaklase ba kita? Tapos, siyempre, magtatanong siya, ilang taon ka na? Saka mo siya kakausapin ng mas malalim pa kung anong gusto mong bagay pag-usapan niyo, ganun. Kasi dyan nabibuild yung friendship. Siyempre, kapag kinakamusta mo yung tao, nakakagain ka ng kung ano ba yung person na to, kung ano ba yung character niya. Di ba, mahilig siya mag-sports. So, naiisip mo na agad na, ay, itong taong to sporty. Doon mag-lover ka siya, mag-open na So, sa topic Doon mo niya. din matitimbang kung magkakaroon ka ba ng i-build mo din yung relationship mo sa kanya. Yung small talk na yan, parang ito yung gateway para sa Yes. para maging friends kayo or para maging to know each other na mas Mm. marami pang kayong malaman. Mm-mm. Pag dito nagsisimula kumbaga sa pag nag-aaral ka sa school, ito yung kinder. 'Di ba? Yun yung pinaka-start talaga. Kung maganda yung pag-start nyo, then magiging maganda din ang yung relationship. Tsaka nagiging bridge rin siya na parang mapapunta yung conversation nyo into something deeper. Mm-mm. And so next question, paano nga ba natin mapapractice yung self-confidence sa para matuto tayo or maging magaling tayo sa pag kakandak ng small talk para na rin magkaroon tayo ng personal growth. Ano ba yung mga practices na siguro share natin, no? Kayo, Ate Kim. So, syempre, tatanungin mo muna yung name. Syempre, importante na alam mo yung
kung sino yung kinakausap mo, alam naman, uy, ganun. Tapos, in the long run na nagkakausap kayo, hindi nyo nakilala ang isa't isa. So syempre, ang turn on, dun mo na i-intro yung, yung likeness, yung mga like niya, dislikes, yan. Mabibuild dun kung paano ka rin makikitungo. Yan, tama din yun, no? Kasi, itong small talks to, is a one way din para ma-build yung ating self-confidence. Sa pag-umpisa ng small talk, kung alam mo kung paano mo umpisahan, mas madali sa'yo na ma-build yung confidence mo. At alam mo kung paano tutuloy yung small talk na ginagawa mo. So, syempre, show interest. Yung nga sinabi, kailangan alam mo or meron sa physical appearance niya or meron sa, kahit di mo kilala yung tao eh. Kung may nakita ka na something na similarity sa inyo, ay malaking bagay na yun para mag-start na ng small talk. So, meron dito kasing 10 effective ways, 10 effective ways kung paano ma-start yung small talk. Number 1 nga is yung show interest. Number 2 is listen. Tingin mo, Kuya Eman, bakit kaya mahalaga yung number 2 na to, listen, sa isang small talk? Kasi doon mafe-feel nung kausap mo na mahalaga yung parang binibigyan niya ng importansya yung sinasabi ko, yung mga nararamdaman ko. Kaya mahalaga na makinig tayo. Yan, tama yun, no? Sa listen kasi, meron dito parang active listening tsaka passive listening. Pag ibig sabihin, pag active listening ka, detail by detail, napakinggan mo siya. Pero pag passive lang, halimbawa, Napakinggan lang. nagsasabi siya ng sama ng loob sa'yo. So, mahalaga na maging passive listener ka lang kasi baka ma-observe mo yung sama ng loob. So, kapag alam natin yung ganitong knowledge, nakikita nung kausap mo na pinapahalagaan mo siya kasi nakikinig ka sa kanya. So, ang pangatlo naman daw is yung pay attention to body language. Tingin mo, Ate Kim, bakit ba kailangan pagkakausap tayo? Diba parang something, pag makaka-close, Parang guarded May siya. gesture kasi yan tamang gesture. Halimbawa, naka-sit straight ka. Ibig sabihin, meron kang confidence. Kasi yun, dun papasok yung show interest Kapag ka, di ba, nakikita mo yung tao na pagkausap mo siya eye to eye, ibig sabihin, interesado siya dun sa sinasabi mo or nakikinig siya. Di ba ganun din sa mga teacher, kaya nga minsan, ang mga teacher, tinitignan eye to eye yung mga students nila. Tinitignan nila kung nakikinig ba yung mga students nila. Ganun din kapag ka nagkakaroon ng small talk. Magandang i-practice mo na para malaman mo nakikinig yung isang tao, tinitignan mo yung mata niya. lalo na yung mga ganitong gesture na na-close yung parang hindi siya maganda sa pakikipag-usap sa tao. Parang something na sinasabi mo dun sa nagsasalita sa'yo na Parang ang tagal naman ito. ang dami mo naman sinasabi. Parang gusto ko na umalis. Isa pag ganun na ay nakaka-offend na siya. So pang-apat naman natin is yung ask open-ended questions pala. Yung mga question na paano or saan mo nakuha, yung mga ganun. Minsan kasi like sa chat, kunyari yung kaibigan mo, parang pag naghahaha ka na, like anong i-reply niya dun sa hahaha mo? Kumbaga Siyempre, dead end na. Oo, Pagka, kunwari, yes or no lang yung reply mo, parang, parang, ano na next? Parang parang, nagpapakita na lang, hindi ka interesado kausap yung, parang, diba? mag-i-introduce ka dapat ng bagong like topic. Minsan kasi, gusto mong kausapin syempre, pero sila like, yung sagot nila ganun. Parang ang passive lang nung sagot nila. Parang ikaw siguro mahihiya ka na. Siguro pag nagtanong pa ako, na to? Pero siguro yung mga ganyan, pakiramdaman na lang siguro. Kung Tsaka, ang taong yung busy. parang ang hirap ganun. ma-exit sa ganun. Ano ba, itutuloy mo natin? Di mo alam kung saan kalulugar pag ganun yung So, mahalaga na yung interest natin or yung pagtatanong natin ay talagang magpapakita din na gusto nating pag-usapan or interesado tayo doon sa kausap natin. No? So number 5 naman is be interesting. Nakaranas na ba kayo? Kasi nga, meron ba kayong experience na wala talaga kahit anong kwento mo, wala talaga siyang interest. Ano yung na-feel mo? Ikaw nga, meron ka bang ganong experience? Or Winkle, sa mga kaklase mo? Yung lahat tumatawa na, pero siya, wala lang. talaga. Nonchalant lang. Big words. Ano naman yung naramdaman mo? Ano ba topic niyo nun? Or ano mo naramdaman mo nung ganun yung kanyang impression na wala siyang interest, hindi siya ganado, hindi siya masaya? Minsan, nakakainis kasi parang to show respect na lang na Pigilin mo na lang. Parang hindi nila mamit yung energy na binibigay mo. Yung excited kapag pas mo, alam mo ba si di ba yung matagal yun alam niyo yung topic na yun, tapos
alam mo, may gugustuhan niya itong Or topic na to, something na may good news ka, pero Oh, yung good news. isi-share mo parang hindi interested. Parang nakakalungkot yung mga ganun. Share mo lang. Ayan, so guys kapag ka may mga ganong be interesting naman tayo. Sayang naman yung inipon niyang kwento. Oo. Hindi natin So next naman is, number 6 is be willing to learn. Ano, meron pa akong kwento, yung tinuturuan niyo, pero mas magaling pa siya sa'yo. Siya yung may kailangan ng tulong, pero mas magaling pa siya sa'yo. Parang sa small talk, kapag ganito, medyo nakakainis din. Di ba? Parang may pride pa May something. may ganyan sa chat Yung chat sila, tapos mangingi ng tulong. Tapos isisin ka lang nila. Guys, ano to? News na ano na kaya nangyari sa kanya? Like, sinunod niya ba yung sinabi? Parang parang, ayun nga, ikaw yung lumapit dapat, parang, siyempre mag-thank you ka din na tinulungan ka ganun. Ako, sa mga advice tsaka sa mga suggestion na sinabi niya, syempre, nag-effort din yung tao para tulungan ka. Pero yun din wala pala. din tayo, wala ka din palang na matuto, wala ka palang willingness na matuto. Sayang lang. Parang Hindi mo din Sayang ng oras. like, di mo din kinonsider yung niya, yung mga words of wisdom niya. Dapat pala. wala kang take away sa dami ng sinabi na 30 Thank minutes you. na kayo nagsasabi. Wala ka man nang Kaya sinabi sa'yo, parang hindi kayo talaga para sa isa't isa. Oo. Tapos Red parang flag sinabi mo, mahal ko siya. Joke lang. Pero dapat kung mahingi ka ng tulong, syempre, i-consider mo din yung effort narinig niya. mo. So number 7 naman sa atin guys ay yung come prepared. Halimbawa may social gathering. Syempre, atin tayo, nakabihis tayo. Pero di natin maiwasan na may talagang makikipag-usap sa atin. Socialize. Merong magtatanong, kamusta ka na? Or kailangan Prepared. tayo ha. May baon tayo. May bayan. Like, may baon. may alam tayo yung mga napapanahon na mga bagay-bagay. Hindi yung ignorante tayo sa mga nangyayari. So, meron ditong 4 na parang ang word nito ay 4. Acronym ay FORE. So, kapag halimbawa, dumating tayo sa ganung mga social gathering or meron tayong aatinan na malaking meeting, syempre bago magsimula yan, magkakamustahan tayo or sa mga alumni. Dito sa 4 na to, yung acronym na to, starts with letter F, family. Halimbawa, may asawa na siya. So, kumusta naman si Alam natin yung pangalan ng asawa niya. Diba? So, pwede tayong mag-start dun sa family. Yung next naman is letter O, ay occupation, trabaho, 'di ba? Kung meron tayong kasi pag halimbawa nasabi yung trabaho, may detailed knowledge na about teacher. Pwede kang mag-share about sa magkakaroon na kagad kayo ng Saka yung trabaho kasi halos dun umiikot yung malaking oras yung malaking oras. Ginugugol niya. kino-consume ng mga tao dun. Sa R naman, so FO, family, O is occupation. Sa R naman is tinatawag na recreation or mga sports, 'di ba? Isa yan sa mga Yung mga ginagamit hobbies natin. niya. Oo. Kung Ano ba yung mga ginagawa sports niya. natin? Ako Di ba? dahil ko, medyo nerdy geek, ganun. Ako ang like, naglalaro ka ba nitong ganito? Like, laro tayo. O kaya siguro basketball din kasi medyo naglalaro din. Like, tara, laro tayo, Kahit ganun. yung mga timely laro, kahit mga mobile games, 'di ba? Yun din yung mga malaman mo lang na, Oo. Mag-ML ka. Alam mo yun, Mag-ML din siya. alam mo yung bagong update, yung bagong Actually, mas update mabilis ganito. makabuild ng friendship yung mga boys eh. Mm. Kapag sa mga games. Mahirap lang sa girls kasi parang pakiramdaman mo Oo, to. kasi- Ganun. Di Diba? ba? May Kasi ano kami- din kasi. Kasi parang Mahirap. yung mga lalaki, like open book lang talaga Oo. kami. Like kung Kung ano ano yung yung nakita mo, yun na yun. Basta may isang moment lang kami na kunyari nakasama kita. Ngayon lang tayo nag-meet Pero may naging moment tayo na kunyari naglaro tayo kahit isang beses. Ano na yun? Parang core memory Kumbaga na yun. kinabukasan, invite ka na Best kagad. friend na kita. Sa bahay ka na Best friend kagad. ka na Invite tayo sa kasal ko. Kumbaga, Tropa sa lahat agad. ng laro, yayain ka na kagad. Mm. O basketball naman, o kaya Doon na yun. volleyball, or table tennis or something. So, sa pinakalas naman ng 4, so, di ba, family, occupation, recreation. Sa pinakalas is education. Yan. So, anong year ka na? Senior high? Saan ka kilala mo si ma'am Di ba? Oo. Si masungit yun? Yun Yung mga ganun mga Yun diba? na- Pare, nagkasabay pa kayo sa Meet isang Natandaan mo tayo. si ganito. May nagkaganto daw May issue nga yan. Ganun. Ang daming chika. Alam na. Or pwede pa kayo makakuha ng idea kung anong magandang course, di ba? Doon pa lang, malaking benefits na yun sa atin, lalo na sa mga magka-college or sa mga high school. So, sa number 8 naman, dito sa last 2 na to, no? Sa complement. Ayan. Gano'n ba tingin nyo Ayan. mahalaga na mag-complement? Feeling ko yan yung dapat inuuna. Kasi Parang pinipraise natin siya. Kasi dun sa- parang maagad nung kausap mo na parang napansin niya ako ganun. Ikaw, sa akin na ikaw yung kinakausap,
mahalaga sa'yo yun. So, pag yun yung pinansin niya, syempre, mapipil mo na, ay, ang galing naman. Like, mahalaga yun sa akin na binigyan niya ng importance. Ganun. Kumbaga na-appreciate niya yung knowledge na talagang shinare mo sa kanya. Saka may napanood ako yung how to be a likable person. Likeable person. Share mo Sabi yan. daw kasi, pag it's the way how you make people feel. So, by giving compliment, may nabibigay ka na feeling sa tao. So, by that, nagiging interesting ka, pati likable ka. At saka, magbubus yun ng confident ng tao Oo. na mag-share palalo. Kasi, napasaya siya. Yung pakiramdam na nasasaya siya, na nakapag-share siya, mas magiging, magkakaroon ba siya ng motivation na i-share yun sa iba. So, And then yung appreciation ng beauty, ganun. Oo. Pag napansin mo siyang, ay, ang blooming mo naman ngayon, di ba? May glowing ka. Oo, di ba? May At Mas mga- lalo siyang, yung mga 2 words or 3 words na yan, Oo. malaking impact na yun sa buong araw ng, mali mo, expression, Oo. tapos sinabihan mo ng compliment na ganyan. yes. Malaking magbabago na kagad yung kanilang mood. Ay, halika nga dito, libre kita McDo. So, nalipin ka agad. Ay, McDo. Bakto tayo. Lalo na yung mga tao na may love, yung love language is word of Affirmation. affirmation. Mahilig sa mga, Compliments. compliments. Assurance. Number 9 is, parang wrap it up. So, baga, parang dito na yung matatapos na yung conversation nyo. Pero, hayaan mo na malaman niya na nag-enjoy ka. Di ba? Alam mo, ang saya ng usapan natin, ha? Di ba ba ganun? Sa mga magtotropa, parang ang yung wrap it up, parang lang. Sige, sunod na lang. Parang ganun lang. Parang hindi mo naman. Next Sige, time guys. ulit, ganun. Oo, parang- Next time ulit. Binibigyan mo siya ng idea na gusto niya pa ulit. Oh, Pero looking susunod- forward Oo, siya looking na forward. magpapag- Na Usap kayo. mag-meet ulit kayo, ganun. So sa pinakalas naman is yung practice. Ayan. So, para sa atin na maging effective yung natin, yung pag-small talk natin sa iba, yung 10 to, try natin na i-practice natin. Para kapag mayroon tayo na-meet na ibang tao na di natin kilala, meron tayong confidence. Hindi tayo titingin sa baba at nahihiya tayo. Kumbaga kasi alam natin meron na tayong knowledge At para din dun sa kausap natin na ma-express din niya yung sarili niya. Kasi kapag halimbawa nag-aalindangan ka, nakausapin siya, parang Parang something maboboard na na yung utal-utal ka, hindi mo alam yung kausap mo. sasabihin mo. Hindi rin alam Hindi ng siya- tao hindi siya kung confident. ano ang gusto mo sabihin. Bati siya, Mm-mm. magkakaroon ng tinatawag na parang doubt na, ano ba, kakausapin ko ba itong tao to? Pero kapag alam natin yung may ganito tayong knowledge, makakabuild tayo kaagad ng relationship, lalo na dun sa mga tao na di natin kilala. So kayo guys, ano nyo dun? Sa akin, madami tayong mga taong mapapansin na gano'n, na master na nila yung small talk. Yung mga like tricycle, mga driver, Oo, driver, mga joyride, mga ganun. barbero, gano'n. Okay naman yung small talk nila. Like, kaso minsan, katulad sa tricycle, hindi mo na marinig. Oo. Gano'n ka na lang. Pero ilulugar mo din, Oo, no? maayos naman na. Minsan nagtatanong, saan ka nag-aaral? Ganun. Like, minsan yung iba i-cheer ka pa. Ganun. Oo. Sige, sipagan nyo mag-aral. Ganun. Oh, may mga ganyang Nakakatawa. joyride. Meron ako na Oo, Pagka like, sumasakay nag-ride ka. daw sila sa Sambales. Anong kinalaman ko dyan? Tama naman. Tama naman. Hindi, pero parang kasi yung way na para, alam mo yun, para maging makatao ka lang. Ayun nga, sa mga driver. Kasi syempre, mahaba yung Biyahe. biyahe. Para naman hindi naman Ay, hindi ka nakaganon ko lang. nag-overthink. Siguro, Mag-overthink ka lang kasi sa tayo biyahe. mga Pinoy kasi, sa character traits kasi ng mga Pinoy, isa sa mga parang May tayo tinatawag na magchika. driving force talaga natin, ang motivating factor doon is, kasi tayo mga polite kasi tayo, mga galang kasi tayo Kumbaga, May magtatanong lang tayo, mag-usap. may po na kagad Kaya, Mm. madali na makapag-share kagad kasi, na yung paggalang sa umpisa pa lang. Oo. Napakalaga nun. Speaking of practice, pwede din yan ma-apply sa sa activity natin sa church. And then yung pag-practice mo sa mga ministry yan. Pag kamarunong ka mag-small talk, meron ka ng confidence para may pag-usap or magsalita sa harap ng maraming tao. Kasi, di ba, pagka na-practice mo na yung ganyan, na kayang-kaya mo na makipag-usap sa ibang tao, iba-ibang level, tatanda, bata, yun, kayang-kaya mo nang humarap sa marami. Tapos, madideliver mo na maayos yung message mo. Tsaka, dito, malaking factor dito. Halimbawa, may mga bago tayong binyagan or may mga bisita tayo or mga kaibigan tayo na di pa natin ka-church meet pero nagsisimba na. Kapag ka tayo nung nag-start ng approach o tayo nag-start ng small talk at nagustuhan nila, malaking points na babalik sila dahil nagustuhan nila yung ating conversation sa kanila. Doon naman tayo sa next. So, tapos na yung 10 effective ways. 10 effective 10 ways. effective ways. Okay, so tignan naman natin kung may downside nga ba yung
yung small talk as yun lang yung basis ng ng relationship mo sa Oo. tao. Like for example, nakausap mo lang kanina, small talk, tapos pinautang mo na. Alam mo yan? Pahingi naman ng ano. Oo, ganun. medyo may Downside. may downside din siya kasi minsan baka masyado namang naging tayo, like comfortable na agad tayo. Medyo nag-overshare na tayo sa mga Oo. tao ganun. Lalo na kapag di mo pa kilala yung tao. No? Yes. Lalo na sa ugali, sa character, di mo alam na. Saka baka na-offend na pala siya ganun. Saka siguro ang dito yung sa relationship, puro lang small, ayun, sa mga kapatid ko ganun. Minsan kasi ayun napapansin ko, parang small talk na lang yung communication namin. Hindi naman siya masama, pero parang nagiging passive na lang yung communication niya sa mga tao. Sanay ka na, hindi ka na nakakapag-spend ng time sa kanila na kamustahin talaga sila. Ayun. Nandiyan ba si mama? Wala. Tapos na yun. Ayun lang. Parang Wala hindi mo na. siya nakumusta. Oo, nasa Yun nga yung isa sa mga downside din talaga. Kapag sa habang panahon din talaga natin na practice, maging sa family natin, magiging yun yung consequence. Tama. Yan. So, last question is, how does the art of small talk contribute to effective communication and networking? Sa akin, dito nabibuild kung paano natin, i-organize yung pakikipag-usap natin. Kasi hindi naman natin i-open yung isang topic like, kunyari, sensitive topic siya or mahalagang topic na biglaan. So, matututo tayo ng small talk. Paano natin muna kukunin yung loob ng isang tao? Paano natin mapapalapit siya sa loob natin? Saka para hindi siya mabigla sa ating mga sinasabi. Ayun. Tsaka, talking about art of small talk kasi, ito kasi hahasa yung ating communication skills. Kapag katulad na alam natin na bago tayo magsabi ng mga bagay na mabibigat or something na bad news talaga, pakiramdam natin, number one, di ba? At kapag alam natin yung ganung knowledge, yung communication skills natin, nabibuild up siya, yung rapport natin or yung pagiging professional natin, nagiging na-establish siya sa atin. Kaya may mga time, alam na natin yung pwede at hindi lang natin pwede sabihin. Pipili tayo na mas magaan na word kaysa alam natin na makaka-offend dun sa kausap natin. Magiging talaga tayo, magiging magaling na public speaker. Diyan din sa art of small talk na yan, mabibuild din natin dyan yung paano tayo makikisama sa halimbawa, yung tatawag nating empathy, yung parang alam natin na ay itong tao to pagtapos niya mag-share ay halimbawa may pa sa kanila, something na namatayan, ganyan. So kapag sanay tayo sa mga ganitong conversation, alam na natin yung magiging approach natin sa kanya. Siguro magbigay tayo ng tagi-isang takeaways. Ano ba mga takeaways nyo na talagang yun ang tumatak sa isipan nyo sa ating pag-uusap ngayon? Siguro sa akin, sa mga takeaway ko dun sa small talk ay yung pagiging yung benefit nito na mahasa yung ating communication skills. Tayo bilang mga Christians at nag-share tayo ng gospel ng Panginoon. Mahalaga na yung ating communication skills ay talagang maganda at papabot natin yung gusto natin sabihin sa ibang tao. Nung sa gano'n naman, di sila magdadalawang isip or naiintindihan nila yung ating pinapabot sa kanila. Sa akin, lang, may tumatak talaga sa akin na meme na Alam niyo naman, meme master. Meron yung paano ba yung combo ng mga sa mga boys, like kunyari birthday, happy birthday bro, thank you bro. Tapos next year na ulit yung next combo nila. Or yung birthday naman ng isa. Happy birthday bro, thank you bro. Ayun lang, ganun lang. Kung isipin natin, parang yun, once in a year lang sila mag-usap. Pero actually, di naman sa lahat ng mga ng men. Pero parang yung ma-feel nila na parang kilala pa din ako nito. Sobrang laking bagay na nun. Like, kunyari, nakinamusta mo siya sa daan, ganun. Mapi-feel nung tao na, ay, napapansin pa, like, kaya ko pa din makipag-usap, ganun. Tsaka, yung happy birthday bro kasi, hindi lang yan basta short word. Ang importante kasi dyan, special day kasi yon. Naalala mo siya. Yun yung parang, kahit short word yun or 2 words lang yun, malaking factor yun kasi sa buong taon, sa isang araw ng buwan yan, naalala mo, di ba? Sa akin, important yung small talk, lalo na pag nag-aaral, gano'n. Siyempre, kailangan mo reportings. Kailangan may confident ka para may pag-usap sa teacher, sa mga klase mo. Kasi doon mabibuild yung yung communication skills mo naman para sa next chapter life mo. Yun na yung paghanap mo ng trabaho, interview. So, magagamit mo siya kahit saan, kahit sa church, kapag
AY, ganyan, makipag-usap ka, entertain, ganon. So, hindi ka magiging boring or makakashow ka ng interesting sa ginagawa mo. So, Tsaka sa yun. small talk din kasi, yan ang sabi mo nung una, may express yun. Yes. Di ba? Yung malagay, Ma-express. madali mong may express lahat ng gusto mong sabihin or Mm-mm. ipadama or nais mo na maramdaman ng mga kausap mo. So, akala mo wala ka na. Oh, ganun din. Same idea nung katulad ng kay Ate Kim, yung mag-share kayo ng knowledge, Mm-mm. yung exchanging ba. Kasi, tsaka maganda rin yung small talk kasi parang masasurprise ka sa isang tao na, hala, gato pala ka siya ka-deep. Yun, Mm. parang ma-impress ka na sa tao na yun. Ayan, so dito nagtatapos yung ating episode 2 about small talk. So sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, kung meron kayong mga suggestion or mga tanong or nais nyo na pag-usapan po namin ng mga topics, ay pwede nyo pong ilagay sa comment section at ating pong pag-uusapan yan. And so guys, sana manood pa kayo ng aming podcast. Madami pa kaming inihanda para sa inyo. Ayun lang. Bilang pagtatapos ay hilangan natin si Sister Twinkle para sa ating closing prayer. Tayo po ay bumikit para sa panalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin na pag-aralan ng topic na about sa small talk. Sana po ay ang aming insights ay tumatak sa aming isipan at sana po ay tulungan niyo rin po kami sa aming araw-araw na buhay. Ilan po kay Nili sa Panginoon Jesus. Amen. Amen.